Nabulikam sa Maynila ang pananalisi ng isang lalaki sa customer ng fast food restaurant. Natangay ng suspect ang cellphone ng biktima at nasimot ang laman ng kanyang e-wallets. Panoorin ang balitang hatid ni Jomar Presto para wag maging biktima. Kuha yan sa loob ng isang kainan sa Tondo, Maynila kahapon. May kitang dalawang babae na magkausap. Maya-maya, isang lalaking naka-blue ang pumwesto sa katabing upuan. Habang nag-uusap ang dalawa, tsumempo ang lalaking naka-blue. Mabilis na tinangay ang cellphone na nasa mesa. Agad siyang lumabas ng kainan. Ang isa sa mga babae, umalis na rin. Napagalamang kasabwat pala siya ng lalaking kumuha ng cellphone. Bagong insidente, may kita silang nakapwesto malapit kung saan nakaupo ang target na magkaibigang sales agent. Nang tumayo ang babaeng nakaitim at naiwan sa mesa ang kanyang cellphone para kunin ang order na pagkain, kumilos ang magkasabwat. Lumapit sa mesa ng naiwang sales agent hanggang masalisihan na. Ayon sa biktima, nagtanong ng direksyon ng babae. Hindi raw niya napansin na iniwan ng kaibigan ang cellphone nito. Nagtatanong kung saan daw papuntang pretil. Akala ko din po dayo siya, kaya sinagot ko po ng maayos. Yun pala, salisin na pala yun. Gamit ang app na track ang nakuhang cellphone hanggang sa Jacinto Street na ilang metro lang mula sa kainan. Sinubukan nila itong puntahan pero naputol na ang GPS. Abot daw sa 50,000 pesos ang halaga ng natangay na cellphone. Na-access din daw ng mga salarin ang kanyang mga e-wallet at nasimot ang laman ng mga ito na abot sa 20,000 pesos. Yung pera po kasi kailangan din po kasi namin yun since uuwi din kasi kami ng province. So yun po, kasi wala na po kasi talagang natira sa akin. Yun lang po talaga. Inaalala niya ngayon baka magamit ng mga salarin ang kanyang pangalan at accounts para makapambiktima ng mga kliyente. Pag may nag-message sa inyo tapos gamit po yung pangalan ko, wag niyo na lang pong replyan. Baka hingian po kayo ng pera or kahit ano po. Naipagbigay alam na ng biktima sa mga otoridad ang nangyari. Karamihan po kasi ng mga ganyan na nananalisi dyan po sa mga fast food o kaya sa mga mall po, kailangan po talaga doble ingat po. Patuloy ang backtracking sa mga CCTV para mahanap ang mga salarin. Jomar Presto nagbabalita para sa GMA News. Isa ng bagyo o tropical depression ang binabantayang sama ng panahon na nagmula sa West Philippine Sea. Pinangalanan niya ng pag-asa na bagyong Esther, ang ikalimang bagyo sa bansa ngayong 2026. Namataan po yan mahigit 200 kilometro west-northwest ng Itbayat, Batanes, kaninang alas 8. Taglay nito ang hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Mula po kaninang madaling araw, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes. Asahan doon ang malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras. Tumutok lamang dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin ng bagyong Esther. Dahil magiging napakaalon, pinapayuhan pong huwag munang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga dagat sakop ng Batanes, Ilocos Norte at Ilocos Sur, maging sa western seaboard ng Babuyan Islands. Sa mga susunod na oras, maulan sa extreme northern Luzon. Posible po ang heavy to intense rains na maaari magdulot ng baha o landslide base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulanin din ang iba pang panig ng bansa. Magpapatuloy po yan sa weekend, partikular sa northern Luzon, lalo na bukas. Mataas din po ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila hanggang weekend. Ngayong Biyernes, inaasahang magla-landfall ang bagyong Esther sa Taiwan. Umaga bukas, posibleng nasa labas na ng PAR ang bagyong Esther at tutumbukin naman ang Japan. Nahatak pa rin ng bagyo ang hanging habagat na nagpapaulan sa iba pang bahagi ng Luzon. Mas makakaasa ang nalalabing bahagi ng bansa sa maayos na panahon pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Matinding pagbaha ang nararanasan sa ilang lugar sa bansa dulot ng masamang panahon. Sa Cagayan de Oro, abot tuhod na baha ang naranasan sa barangay Tagpangi matapos ang malakas na pagulan. Dulot daw yan ang pag-apaw ng katabing ilog papunta sa mga bahay at pananim. Pahirapan tuloy ang pagtawid ng mga residente papunta sa lungsod para magtrabaho at maghatid ng mga produkto. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa pagbaha. Apektado naman ang biyahe ng mga motorista dulot ng pagbaha sa ilang kalsada sa Tagbilaran, Bohol. Ang ilan sa mga motorista pinilit ng sumuong sa baha para makarating sa pupuntahan. Apektado rin dyan ang ilang malalapit na bahay. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm at habagat ang nagdudulot ng pag-ulan sa ilang lugar sa bansa.
Sa ibang balita, may mensahe ang Malacanang mula kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa gulo sa liderato ng Senado. Umayos kayo. Unang-una, yung internal problems ng Senado, dapat sila muna ang mag-sort out nito. Sila ang mag-settle ng anumang issues na kinapapalooban ng Senado. But as far as... Sinabi yan ng Malacanang matapos mapag-abot ni na DILG Secretary John Vic Remulla at Senador Robin Padilla kahapon na nauwi sa Tulacan. Kasama ni Padilla noon si Senadora Pia Cayetano at 18 nagpakilalang dating sundalo para sa isang hearing kahapon. Muling iginiit ni Senador Alan Peter Cayetano doon na siya pa rin ang lehitimong Senate President. Sabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian na siya ang acting Senate President habang wala pang ibinobotong bagong Senate President. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, liderato ni Gatchalian ang kinikilala nila. Si Gatchalian din daw ang upong acting Senate President sa State of the Nation Address ng Pangulo sa Hulyo. Planong iakyat ng Partido Demokratiko Pilipino sa Korte Suprema ang issue ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon sa PDP, panis at bulok na ang ginamit na batayan ng Gatchalian Block nang magdeklara ng quorum nitong Miyerkules. Paraan nila ipilit ang ipangangatwiran na sapat ang kanilang bilang para magpalit ng Senate leadership. Binigyang din nila na 13 pa rin ang kinakailangan para sa maghalal ng bagong liderato na ayon nila sa saligang batas. Ito raw ay kahit pa raw absent, merong may sakit, nakakulong o nasa ibang bansa. Nauna nang iginiit ni Senador Win Gatchalian na alinsunod sa konstitusyon ang kanilang ginawa. Arestado ang isang Amerikanong number 2 most wanted sa Angeles, Pampanga. Nakipagtalo at nakipangbuno pa ang dayuhan ng arestuhin ng mga pulis sa isang hotel sa Barangay Balibago. Inaresto ang lalaki dahil sa patong-patong na kaso na paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at Safe Spaces Act. Nang suriin ang kanyang cellphone, doon daw nakita ang mga video at litrato ng ginawang pambabastos umano ng lalaki sa ilang estudyante at senior citizen. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Huli kam sa Mangaldan, Pangasinan, tumatawid sa kalsada ang babaeng yan nang masalpok siya ng motorsiklo. Nakaladkad pa ang 67 anyos na biktima. Natumba naman ang magkaangkas na sakay ng motorsiklo. Dinala sa ospital ang biktima na nasawi kinabukasan. Sumuko sa mga otoridad ang rider at inako naman daw ang responsibilidad sa nangyari. Mainit na balita, pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ng hospital arrest kay dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan para sa kasong plunder. Pero hindi pinayagan ng Anti-Graft Court ang hiling ng kampo ni Bonoan na i-confine siya sa isang pribadong ospital. Ayon sa kanyang mga abogado, nasa isang pribadong ospital ngayon si Bonoan para sa isang procedure at hiniling sa korte na manatili roon. Sa halip, pinayagan siyang manatili sa PNP General Hospital sa Camp Crame, Quezon City. Inatasan din ng korte ang doktor sa PNP General Hospital na magsumite ng independent medical evaluation kay Bonoan. Kapag daw pwede nang i-discharge si Bonoan, ililipat siya sa New Quezon City Jail kasama ang mga kapwa-akusadong sina Senador Jingo Estrada at 3 dating opisyal ng DPWH. Nahaharap si Bonoan sa kasong plunder kaugnay sa 573 million pesos na umunay kickback sa flood control projects. Pumalag ang ilang personalidad na pinangalanan sa pulong ng Cayetano Block na tumanggap umano ng mali-maletang pera kaugnay sa flood control projects. Kabilang po dyan ang ilang dati at kasalukuyang mambabatas at senador at pati isang pari. Balitang hatid ni Ian Cruz. Ang humarap sa pagdinig ang mga dating sundalo na naging tauhan umano ni dating Congressman Zaldico. Kasama nila abogadong si Attorney Levy Baligod. Ayon sa mga dating sundalo, nagsimula ang pagde-deliver ng mali-maletang pera mula nang maupo bilang House Appropriations Committee Chairman si Ko hanggang sa mawala siya sa poder. Sabi ng isa sa kanila, 3 hanggang 4 na beses kada linggo sila nagde-deliver ng maletang may pera. Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Pesos. Pesos po, Your Honor. Yung medium,
Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. Ilang personalidad ang nabanggit nilang tumanggap umano ng mali-maletang pera. Si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures. Nakapaghatid rin daw sila sa Ilocos. Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir. Narinig mo lang, baka naman baka naman hindi totoo yung kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tumi po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos. May mga retrato pa ng eroplano? Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Ayon kay Belnard Tube, tabing ilog ang pinuntahan nilang bahay pero hindi niya tsak kung lawa ito o dagat. Doon ma'am sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po may mga, yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya. At saka So nakapasok pala kayo? Yes po. Tinanong pa ni Senadora Amy Marcos kung may nakita ba silang opisyal sa Ilocos. Si Kong Sandro, then next po si President, din si First Lady po yung dumating nag-dinner po sila ni Kong Saldi. May dala kayong mga maleta. Iniwanan ninyo doon? Yes po yun. Kanino po? Nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Binasa ni Cayetano na nakasaad sa affidavit ng mga dating sundalo na kasama sa nahatira ng maleta si Senador Tito Soto noong panahon ng kampanya noong 2024. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. In-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami. Inungkat din ni Cayetano kung bakit nakasama sa listahan si Senador Erwin Tulfo. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium. Maraming mambabatas din ang nabanggit na karamihan mga prominenteng figura sa mga investigasyon ukol sa mga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na si Bicol Saro Representative Terry Ridon. Si Terry Ridon, sir. Nakita ko, sir, yung sasakyan niya, BMW yun, sir. Terry Ridon yung congressman ngayon. Yes, sir. Ilang maleta naman ang binigay mo? Isang maliit din, sir. Idinawit din nila ang ilang miyembro ng Makabayan Bloc at si ML Party List Representative Leila de Lima. Pero Yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Leila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, Napagkamalan niyo siyang congresswoman noong panahon na yon? Nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya. kasama rin daw sa nahatira ng pera si Father Flavie Villanueva na kilalang tumutulong sa pamilya ng biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng war on drugs. Ang palasyo, hinamon ang mga nag-akusa sa Pangulo na patunayan ang mga aligasyon. Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Tinawag naman ni Senador Tito Soto na bogus investigation in aid of destabilization ang pagdinig. Anya, ang nabanggit na pangalang Mark na umano'y executive assistant niya na tumanggap ng pera ay namatay noon pang 2015. Binigyang diin niyang hindi sa senador mula 2022 hanggang 2025. Pumalag din si Senador Erwin Tulfo sa akusasyon sa kanya na kasinungalingan daw ito. Kaya kahit si Gumban ay nalilito, partikular niyang pinuna ang paiba-iba umanong bilang ng maleta at halagang laman nito na binanggit ni Gumban. Hamon pa ni Tulfo, magkita-kita na lang sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing.
Kabilang ang 18 Marines sa inimbitahan ni Tulfo sa pagdinig sa Lunes. Si Tulfo ang chairman ng Blue Ribbon Committee sa kabilang paksyon. Itinanggi rin ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga aligasyon. Pagdidiin ni Trillanes, hindi siya tumanggap ng pera mula sa dating mambabatas sa si Zaldico para ibigay sa ICC o sa anumang rason. Dahil daw dito kaya muling maghahain ng kaso si Trillanes. Dati na ring sinabi ng ICC na di sila tumanggap ng pera kanino man kaugnay ng mga kaso dito sa Pilipinas. Itinanggi rin ng mga kongresistang binanggit ang mga aligasyon. Kasi nangalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadyao, no? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala pong dineliver sa akin na kahit ano pong maleta. Wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera. Itong ginagawa po nila ay para lamang i-discredit yung mga miyembro ng prosecution. Ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila. Sabi naman ni Congressman Pepito Alvarez, ang pagdawit sa kanya ay posibleng may kinalaman daw sa hindi niya pag-endorso sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang andito sa cellphone ko, gusto nyo makita. Na kung maaari daw, endorso ko. Nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Ayon naman kay Congresswoman Jervy Luistro, layon lang ng aligasyon na sirain ang kanyang kredibilidad. Muli ring iginiit ni Congresswoman Leila de Lima na wala siyang tinanggap na pera, mapasamaleta man, paper bag o anuman. Nagkakabuhol-buhol na anya ang paratang laban sa kanya dahil imbento lang umano ang mga aligasyon. Tinawag naman ni Congressman Zia Adyong na political theater at pamumulitika ang ginagawang ito laban sa kanila. Naniniwala rin siyang sinadya ito para maging distraction sa papalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pinagsamang pahayag ni na dating Representatives Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel, tinawag nilang nakakahiyang kasinungalingan ang mga pahayag laban sa kanila. Walaan nila silang anumang proyektong pang-infrastruktura na inirekomenda o ipinanukala. Tugon naman ni dating Congressman Ace Barbers, sa korte na lang daw magpaliwanag ang mga dating sundalo. Political destabilization umano ito para malihis ang atensyon ng publiko sa impeachment ng bise. Naghain ng reklamong cyber libel sa Justice Department si Iloilo Representative Julian Baronda laban sa 18 nagpakilalang ex-Marines at sa kanilang abogadong si Attorney Baligod. Sabi pa ng kampo ng mambabatas, ang karapatan sa malayang pamamahayag ay hindi sumasaklaw sa anilay sadyang paglikha ng mga gawa-gawang aligasyon na ang tanging layunin ay sirain ang reputasyon ng iba, iligaw ang publiko at pahinain ang tiwala sa public institution. Dinipensahan naman si Father Flavie Villanueva ng organisasyong kanyang kasama sa pagtulong sa mga naulila ng mga biktima ng extrajudicial killings. Anila, hindi lang mali ang mga paratang kundi malisyoso, mapanira at walang katarungan para sa isang pari na tumutulong sa mga mahihirap at pamilya ng mga EJK victim. Hindi raw totoo ang aligasyong may delivery ng maleta malapit sa isang simbahan sa Mindanao Avenue dahil wala raw simbahan sa lugar na tugma sa description ng mga testigo. May sinimula na raw silang legal na hakbang para panagutin ng anilay mga piniling magsinungaling. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang mambabatas na pinangalanan ng mga nagpakilalang dating sundalo. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA News. Iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang impormasyong sinuhulan umano ni dating Congressman Mike Defensor ang 18 nagpakilalang dating sundalo. Kapalit daw yan ang kanilang pagtestigo na pinag-deliver sila ng mali-maletang pera ni dating Congressman Zaldico sa iba't ibang personalidad. Ayon sa NBI, base sa affidavit ng partner ng anak ng isa sa mga nagpakilalang dating sundalo noong April 28, 5 milyong piso raw ang alok ni Defensor. Nang bumalik ang informant at nagsumite ng supplemental affidavit noong May 6, sinabi niyang 350,000 pesos ang paunang bayad. Ipinasabpina na ng NBI ang 18 dating Marines at si Defensor. Bumuelta naman si Defensor at ilan sa mga nagpakilalang dating sundalo.
Ganyan-ganyan ang ginawa nila noon kay Gutesa. No, sinabi nila, pinapirma nila na kami daw ni Marcoleta nag-offer ng pera para magsalita lang ganon. Huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Kung may pera po ako, naipag-umot ko na po yun. Ipinatatawag ni Senador Alan Peter Cayetano si NBI Director Melvin Matibag para harapin si Mike Defensor at ang 18 dating sundalo. Sagot ni Matibag, hihintay niya ang sabpina mula sa anyay proper Blue Ribbon Committee. Huling weekend bago ang balik eskwela, 24 oras ng bukas ang mga tindahan ng school supplies sa Divisoria sa Maynila. Ang presyo po ng mga gamit pang eskwela sa balitang hatid ni Jomer Apresto. Hindi na nagsasara ang bilihan ng school supplies sa Ilaya Divisoria ilang araw bago ang pasukan. Sa pwesto ng tinderang si Evelyn, shifting sa pagtitinda ang ginagawa nila. Sayang daw kasi kung magsasara pa, lalo't inaasahang mas marami na ang mamimili ngayon ng school supplies. Although mas malakas po ang pang-umaga dahil talagang sa umaga sa gabi rin kahit paano meron pa rin po. Kasi po mahirap din na mailigpit ito at saka talagang minsan po sa gabi yung mga biyahero po ng mga gulay, prutas, bumibili rin po sa amin. Pero kahit malapit na ang pasukan, hindi pa rin daw ganun kalakas ang bentahan ng mga ito. Kung presyo ang pag-uusapan, wala naman daw paggalaw dito sa ngayon. Nasa 20 pesos pa rin ang writing notebook, composition notebook, spiral notebook at yarn notebook. Kung gustong makatipid, mayroong mga bundle dito na nasa 180 pesos lang ang kada 10 piraso ng notebook. Ang pad paper mabibili ng 35 pesos habang nasa 55 pesos ang intermediate pad paper. Mayroon din silang bundle para sa iba't ibang klase ng papel na nasa 120 pesos lang. 40 pesos daw ang matitipid dito kumpara pag binili ng hiwalay. Pasok ang presyo ng mga yan sa inilabas na gabay sa pagbili ng school supplies ng Department of Trade and Industry. Sa price guide, hanggang 18 pesos ang kada piraso ng lapis, hanggang 21 pesos naman ang kada piraso ng ballpen. Ang eraser, hanggang 20 pesos ang kada piraso, hanggang 69 pesos naman ang sharpener o pantasa. Bukod sa murang school supplies, mayroon din dito mga black shoes na nasa 150 pesos ang pinakamura, habang nasa 300 hanggang 500 pesos naman ang mga backpack. Sabi ng mga nagtitinda, kung maraming bibilhin, may discount pa rin naman na makukuha sa kanila. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Happy Friday mga mare at pare! Invited ang lahat bukas sa renewal of vows ni na Pepito at Elsa sa part 2 ng anniversary special ng Pepito Manaloto. Sa hinaba-haba ng 16 years na tawanan at kilig sa longest kapuso running sitcom, sa altar pa rin naman ang tuloy. Save the date para sa forever again moment ng mag-asawang Pepito at Elsa. Chika ng bidang sina Michael V. at Manilyn Reynes, must watch ang mga mangyayari bukas. Since hindi nyo nakita yung totoong wedding nila nung araw kasi wala pang mga cameras nun, wala pa silang budget para sa coverage, ngayon meron. Noon medyo Gipit, kapos. Ngayon talaga namang pinaghandaan rin naman ni Pitoy. Oo, at ng mga bata. Invited naman, pero ang tanong, makakarating kaya ang BFF ni Pepito na si Patrick? Matatandaang nag-viral ang gumaganap kay Patrick na si John Fair nang umattend sa maling kasal na akalay sa co-star nilang si Micoy Morales. Abangan yan bukas ng 7:15 p.m. Bago ang Pepito Manaloto, mapapanood din simula bukas ang original Kapuso game show na The People Have Spoken. Samahan sina Heart Evangelista at Sean Lucas sa laro ng Pulsuhan. This Sunday naman ng 7:15 p.m. Simula na ng tagisan ng Gen Z singers sa The Clash Teens. Sasabak na sa Clash Arena ang Soundwave Squad, Blazing Gen Z at Next Gen Power.